Naka-on na ba, bro? Okay na. Alright, good morning. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Meron tatlong chikiting, ang daming chikiting. Yung isa ay si Desiree, yung isa si Feliz. Mukha ni Nini, si CJ, saka si Paring Ray. Namiss ko sila. Lumit nga lang sila Paring Ray, si Aling Nini. Namiss ko sila. Si yung alam, si DJ naman kamukha ni Hector. Alright, amen. Buksan natin ang mga Bible sa Psalms 101, verse 1, 101, verse 1 to 5. Verse 1 to 8. Okay po ako sa verse 1 kaya sa verse 2. Psalms 101, verse 1. Ang aking awitin ay ang katapatan at katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, o Yahweh kong mahal. Verse 2. Sa buhay kong ito, ang gawang masama ay hindi ko tututulan. Ang sinumang taong gawain masama, hindi ko sasamahan. Hindi ko papansinin kung sino man siyang ang Diyos ay kalaban. Verse 4. Hanapin ninyo ang Panginoon ng kanyang sarakasan. Hanapin ninyo ang kanyang buwan magpakailanman. Siyang naninira ng kanyang kapwa ay aking wawasakin. Hindi ko papayagan ang mapagmalaking hambog kung tumingin. Verse 6. Verse 7. Saan yan? Verse 7. Ang Diyos na si Yahweh ang Panginoon, siya ang ating Diyos, sa kaniyang paghatol ay nasasaklaw buong sansinukob. Verse 8. Verse 9, ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako rin ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Verse 10, sabay-sabay po. Mamuna po tayo ni Pastor Evelyn sa ating opening prayer. Malapit po tayo sa ating panalangin. Hallelujah, Lord. Ama makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na paggabay patnubay mo sa amin sa buong sanling po. At sa umagang ito, Panginoon, narito po kami. Inahandog namin ang aming mga sarili sa iyo, Panginoon, bilang buhay na kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Pakalinisin niyo
Panginoon, Ikaw ang kahagapay. Kapurihan mo sa akin di nagkulang. Panginoon, Ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo
ang mga salita na aming maririnig, Lord God. Naway ingatan niyo po ang aming pastor, Lord God, na magsasalita. Naway tago po kami sa iyong kanan, Lord God. Naway ko po mangusap sa amin, Lord God. Sa ilang po ang mabuling pasasalamat. In Jesus' name. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Pakisabi nga po, good morning. Good morning! Ayan, isang pagpala po. At salamat sa Panginoon, tayo po ay nagsama-sama ngayon. Sino po masaya? Narito siya. Amen! Ayan, kala ko may nalungkot na narito siya. At praise God. Ngayong umaga po, last Sunday po na pag-usapan po natin. Ano ba topic natin last Sunday? Ha? Heart for the lost. Yan. Last Sunday po na pag-usapan natin heart for the lost sapagkat ang isang lost pupuntahan ho ng isang taong lost, mga magulang, kapatid, ay anghel. No? Ay anghel. Dalawa lang ho ang pupuntahan ng taong namatay o ang taong mamamatay. Wala pong gitna roon. Kung hindi yan po ay napakahalaga na makita ho natin how, para po sa ganun maintindihan mo natin, ano ba itong hell? Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi kapag wala ang isang tao kay Lord, hindi niya tinanggap si Lord o kaya nireject niya si Lord, mga kapatid, ang problema po dyan, ang taong pong yan ay mapupunta ho sa tinatawag na hell. No, konti lang ho nagtuturo dito, pero mahalaga na maintindihan ho natin kasi kapag marami hong nagkaroon ho ng isang celebration sa Amerika at meron pong isang evangelist nag-share tungkol dito sa hell. At nung pagkatapos po mag-share nito, evangelist na ito, mga kapatid, bago siya mag-share ay kanya pong tinanong ang mga tao kung naniniwala ba sila sa hell. Sige, Pastor Bernard. Sabi niya, kung siya daw po ay mamatay, kung siya daw po ay mamatay, ay dahil nga po roon, siya po ay pupunta sa hell at yun ay normal sa kanya. Doon daw ay masaya, doon daw ay okay, doon daw ay maganda. Amen. Palakpakan natin si Lord. Mga kapatid, meron pong isang quotation na sabi gano'n, next slide, na sabi gano'n, if you believe in heaven, believe also in hell. Yan. If you believe in heaven, you believe also in hell. Kung naniniwala ka na may langit, Pastor Bernard, kailangan din niyo po na maniwala na may impyerno. That is the reality of men. Yan po tinatawag na eternity. No po? Yan po yung ating pag-uusapan ngayong umagang ito. Are you there? Yes! Amen. Are you there? Yes! Palakpakan natin si Lord. Ayan. Basahin po natin Revelation chapter 20, verse 12 to 15. Verse 12. I saw the dead, both unimportant and important, standing in front of the throne. The books were opened, another book was opened, the book of life. The dead were judged according to their action as recorded in these books. The sea gave up the dead that were in it, and the death and Hades gave up the dead that they were in them, and all were judged according to their actions. Verse
14 and 15, the dead in Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Let's pray. Father, we thank you. Holy Spirit, continue to guide us. Dalangin po namin sa aming pag-aaral na ito, Panginoon, ay makita ho namin ang kahalagahan at ng realidad ng hell. At Lord, we believe, God, na hindi iyan ang hininda mo para sa amin, but ilagay niyo po ito sa amin ngayong umagang ito to be aware sa mga possibilities, Panginoon, na meron pong klaseng ganito. And Lord, we bless you and we honor you in Jesus' name. And everybody says, Amen. Panapakan natin si Lord. Ayan. Pasok kayo. Papasukan nila si Amen. So mga kapatid, ang topic po natin ngayong gabi ay tinatawag na... Ano po ang tawag? Ano po? Dahil. Oo. Meron pong isang bata, pinagalitan ng teacher. Right. Nagtanong yung teacher sa bata. Sabi niya, saan ka nakatira? Doon kami sa bahay namin, sa aming lola. Ikaw, saan ka nakatira? Doon naman sa aming tiyahin. Yan, oh. Ikaw, Utoy, saan ka nakatira? Sa impyerno po. Impyerno po. Bakit po? Kasi minsan tawag ni Mama kay Papa, demonyo. Ang tawag naman ni Mama sa kanya, demonya. Ano tawag sa'yo? Demonyito. No, lagi daw nag-aaway, so ang tawag sa kanya ganoon, yung nakatira sa impyerno. You know, my friends, there are two places lang ang pupuntahan ng ating kaluluwa o espiritu. Tingin kay Pastor Bernard. Dalawang lugar lang ho ang pupuntahan. Wala pong purgatorio. Wala pong purgatorio. Now, sabi nga no, next slide, there are two places after death human will go. Dalawa lang ho. Una po, heaven and hell. Yan lang po ang pupuntahan ng tao. Di ba, Enzo? Pag namatay ang isang tao, siya po ay pupunta, kapag tinanggap niya si Lord, siya po ay pupunta sa langit. At kapag ni-reject niya si Lord, siya po ay pupunta sa hell. Okay? Hello? So, mga kapatid, napakahalaga na makita ho natin ito. There are two places lang. There are two places lang ho na dapat natin makita na maunawaan po ito. Now, heaven is a place for those who do, heaven is a place where God is. Ang langit po, mga kapatid, ay lugar kung nasaan ang Diyos. Amen. Hello? Hello? Palakpakan natin si Lord. Naiintindihan niyo si Pastor? Yes, Amen. Parang hindi ho. Naiintindihan niyo si Pastor? Amen. Heaven is the place where God is. Ang langit po ay lugar na ang naroon ng Diyos. Nasaan po yan? Nasabi po ng Bible, nasa alapa po yan, nasa third heaven. No, there are three heavens. Nasabi ng first heaven, second heaven, third heaven. Yung first heaven po, atmospheric heaven. Second heaven is the cosmetic cosmos. No? Yung the third heaven is the where God is in place. Okay? Mga minamahal, ano naman ang hell? Ang sabi po ganon, hell is a place for those who do not believe, accept, follow Jesus. Hell is for demons and Satan. Hindi po yan para sa tao. Hindi po yan para sa iyo, at hindi rin yan para sa akin. Para sa kaaway mo siguro. Pero hindi yan para sa human being. Ang impyerno ay hindi para sa human being. Kaya po, ang ginagawa ng kaaway,
ay pilit niyang dinadala ang tao sa hell. Inilalayo ng demons, ini-influensyahan yung isip, hindi mo kapakita ang demonyo sa iyo Ang gagawin niya, i-influensya ng isip mo na ikaw ay lumayo sa Diyos. Now, how the Bible describe hell? Ano po, next slide. How the Bible describe hell? Makita po natin, number one, eternal flame. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Feel the same. Akala nila yung maganda yung hell. Ang hell po, mga kapatid, ay isang eternal flame. Pag sinabing eternal flame, ito po ay walang hanggang apoy. Walang hanggang apoy. Kaya nga po na Sunday, ang pinaka-highlight po natin, yung katapusan, hindi ko nakuha sa online yon, yung letter from hell. At mamaya po, meron po tayo makikita ulit. No? So, in-emphasize ko yung kasi mga kapatid, kaya kailangan natin mag-reach one and bring one. Kailangan natin mag-reach one and bring one kasi maraming tao ang pupunta sa hell kasi wala si Jesus Christ. Maraming tao ang hindi pinag-uusapan nung ito. Kasi natatakot sila, kasi ganito, ganyan, ganyan. But the truth is, kailangan natin naintindihan ito. That is a warning of God. Ito po yung warning ng Panginoon na ang hell ay totoo, it is eternal. Ang sabi po ganun mga kapatid, next slide. Sabi po ganun, Matthew chapter 25 verse 41, Then he will say to those who in left, Get away from me, you who are accursed, in the eternal fire that has been prepared for the devil and his angels. So ang hell po mga kapatid, hindi talaga para sa tao. Pero sa konteksto nito mga kapatid, ay meron pong isang tao, mamaya malalaman natin sino sinabihan ni Jesus Christ diyan. Para maintindihan ho natin. Amen. Hello. So, i-describe po muna natin ano ho ang hell. Number 2, next slide, inextinguishable fire. Hindi po napapatay yung apoy. Amen? Hindi po napapatay yung apoy na kahit patayin mo, hindi siya mamamatay. Kahit nabuhusan mo ng tubig, hindi mamamatay. Tingnan natin. Kahit buhusan mo siya, tanggalin mo siya, hindi siya mamamatay. Hindi siya mamamatay, kapatid. Yan yung fire doon sa hell. Next slide. Ano po sabi? Matthew chapter 3 verse 21. His winnowing fork is in the hand. He will clean up the threshing floor and gather his grain in the barn, but he will burn the chaff with inextinguishable fire. Ang kausap po dito ni John the Baptist ay yung mga Pharisees. Yung mga Pharisees po, mga kapatid, yung mga Fariseo na hindi po nagbibigay ng pabigat, nakapractice po sila, mga minamahal, nakapractice po sila ng ano po, ng legalism, ng mga traditions. Tignan natin. No? So sabi niya ganon, extinguishable fire, hindi siya mapapatay kahit na anong gawin mong pagpatay. Sino dito mga kapatid nakita ng umaapoy ng bahay, nasusunog ng bahay? Di ba? Anong ginagamit na pasunog? Di ba tubig? Pupunta yung bumbero? Tama ho ba? Napapatay yung bumbero? Tama ho ba? Amen? Mga kapatid, sa impyerno po, hindi mo kailangan ng bumbero. Kahit ilang bumbero ang kailangan mo, hindi mo ito mapapatay. Now, next.
Bilis na po. A place of disgrace and everlasting contempt. Sinabi po natin, nasabi po gano'n, Daniel chapter 12 verse 2. Sabi niya, many of those who are sleeping in the dust of the earth will awaken, some to everlasting and some to disgrace and everlasting contempt. Ibig sabihin, everlasting, wala po itong katapusan. Whatever you do. Now, tingin Pastor Bernard. Tingin, please. Itong katawan natin ito, yung katawan na meron tayo, mabubuhay ng 60, 70, 80 yan eh. Pero yung kaluluwa mo, walang kamatayan yan. Hello? Walang kamatayan ang kaluluwa natin. Okay? Kahit na ano, patay mo sa kaluluwa, hindi siya mamamatay. Kasi eternal yan eh. So sabi nga nun, it is, dadaling siya sa isang lugar na disgrace and everlasting contempt. Next, a place where worms never die and fire does not end. Lugar po na ang mga bulati at uod ay hindi napapatay. Next slide. Ang sabi po sa Mark chapter 9 verse 43 and 44. So if your hand causes you to sin, cut it off. It's better for you to enter life endured than to have two hands and go to hell, to the fire that cannot be put out. In a place, worms, ano na po? Never die. Yung uod ay hindi napapatay. Amen? Na kahit na gusto mo patayin, papatay mo, di kagaya ng tawag doon ng bulati, lagyan mo ng asin, kikisay-kisay. Tama mo ba? Pero pag nasahin yung isang tao, yung uod na yan, kakainin yung laman niya, mandidiri siya, papasok doon sa skull, papasok sa mata, papasok sa bibig, papasok sa ilong. Kahit na anong tanggal niya doon, hindi niya po iyon mapapatay. Sige, nagsasalita po dyan si Jesus. Jesus is describing what is hell is all about. Napakahalaga po ito pag-aralan natin kasi yung mga tao no? Yung mga tao walang pakialam Kaya mo nyo napanood ko nga ho sa inyo. Sinasabi ko po kanina, napanood niya, sabi niya, I want to go to him. Nagpipiro ka ba? Hindi mo alam ang sinasabi ko. Sa Pilipino nga may kante, sa langit wala ang beer. That's why we drinking beer. Ay, salamat po. Diba? Akala nila ganun. But hell is not the place of happiness. Hell is not the place of happiness. Next slide. A place of torment and a place of suffering. Ang hell po, mga kapatid, is a place of torment and a place of suffering. Luke chapter 16, verse 23-24. Sabi nga nun, in the afterlife, Jesus speaking, sabi niya, sa kabilang buhay, sabi niya, where he was constant torment, tuloy-tuloy na torment or torture. Everybody say torture. Paano po yung pahihirapan, tatanggalan ka ng balat? Sino po dito natatanggalan ng kuko? Ako po ay tatanggalan ng kuko. Sino po dito ang dinisiplina ka, pinatikan ka ng kandila? O, kinurot na lang, kinurot. Sino kinurot dito? Di ba masakit? Di ba masakit? Walang kurot na masarap. Oh, wala hong kurot na masarap. Doon po sa hell is constant torment or torture. Tuloy-tuloy po na pagpapahirap po yan. He looked up and saw Abraham far away and Lazarus by his side. So he shouted, Father Abraham, have mercy on me. Send Lazarus to dip the tip of his finger in water to cool off my tongue. Tingnan niyo po. Ano sabi? Ano yung pala? Pakibasa ng malakas. What do we go? Because I am suffering in this life. Sige pa si Bernard.
May napansin kayo sa verse na yan? Meron kayo napansin? Sa hell, hindi mawawala ang memory. Hindi mabubura ang memory mo. Kasi naalala ng mayaman dito, si Lazarus. Next Sunday po, pag-uusapan naman natin is about heaven. No? So dapat makita ho natin, doon sa hell, mga kapatid, maaalala, kaya nga po mga kapatid, ganito eh, nasa pahuli ang pagsisisi. Pero mga kapatid, hindi ka dapat magsisi sa huli kung may binibigyan ka ng Lord ng pagkakataon na lumapit sa Kanya. Binibigyan ka ng Panginoon na ikaw ay umabot sa Kanya, inaabot ka niya ng Panginoon habang tayo'y buhay pa. Amen? Nagpapaalala ang Panginoon sa iyo at sa akin. Sabihin mo sa akin mo kapatid. Kapigin mo ng malakas ng mag-isig mo kapatid. Nagpapaalala si Lord sa iyo. Paano yung pastor? Tingin Pastor Bernard. No? Gisingin niya mamaya, binabangungot na, nasa hell na siya. Kaya dapat gisingin. Amen? Hindi po nawawala ang memory ng tao sa hell. Maaalala ng tao yung mga tao sa paligid niya, yung mahal niya. Kasi dito po, pinakita mo dito yung rich man dito, naaalala niya pa si Lazarus. Next slide. It is a place of suffering and a punishment of eternal destruction. Next slide. Sabi po nga sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 9, such people will suffer the punishment of eternal destruction by being separated from God's presence and from His glorious power. So kapag ang isang tao lumayo na siya kay Lord, nag-separate na siya kay Lord, nag-backslide na siya, nag-backslide na siya kay Lord, mga kapatid, ibig sabihin po nun, ang kakakantuhan niya is suffer the punishment of eternal destruction. Kaya hindi po sa ating room na dapat tayo mag-backslide. Amen? Kahit nahihirapan ka, hindi ka dapat nag-backslide. Kahit maraming pagsubok sa iyo, hindi ka dapat mag-backslide. Kahit na marami kang problema pinagdadaanan, hindi yung reason para ikaw ay lumayo sa Diyos. Amen? May kausap si Pastor? Kasi once you are separated from God, you will experience punishment. Saan? Eternal punishment. Walang katapusan ng paghihirap ang kapalit ng paglayo ng tao sa Diyos. Na kahit mahirapan ka sa iyong pananampalataya, kahit na marami nagpe-persecute sa iyo, kahit na pakiramdam mo, tinatamad ka, kapatid, pilitin mo sarili mo na mag-pray. Pilitin mo sarili mo na mag-devotion. Sabihin mo kapatid, pilitin mo sarili mo na lumapit sa Diyos. Amen? Palakpakan natin sa Lord. When you start to separate from God, Lord, lalayo na ako kasi ang hirap ng buhay. Lord, separate na po ako kasi yung mga hindi ko naramdaman yung promise mo, matagal yung promise mo, Lord, nakaka-disappoint na, nakaka-discourage na. Kapatid, no. There is no reason to separate. Once you separate, you will suffer. Hindi mawawalan ang Diyos, kapatid. Ikaw ang mawawalan. Ano ang pagkawala sa'yo? Ang eternal life. Kasi mag-separate, sabi niya, such people will suffer the punishment of eternal destruction by being separated
from crying, from the Lord's presence. Lumayo sa presensya ng Diyos. Kaya hindi ka dapat lalayo sa presensya ng Panginoon. Amen? Kumapit ka hanggat kaya mo. Maging matatag ka sa iyong pananampalataya kahit nag-iisa ka na lang. Amen? Kahit nag-iisa ka na lang. No? Next, in bodies hell, a place of torture, a place of no rest of suffering, day and night. Ang sabi po gano'n sa Revelation 14, verse 10-11, sabi niya, will drink the wine of God's wrath, which has been poured undiluted into the cup of his anger. He will be tortured. Ano daw po? Ano po? Tortured with fire and sulfur in the presence of the holy angels in the Lamb. The smoke from their torture goes up forever and ever. There is no rest day. Walang pahinga na torture ang impyerno, kapatid. Hindi ba pwede sabihin, Lord, pwede bang time out muna? Hello? Hindi ba pwede sabihin, God, pwede po ba time out muna? Tsaka na ho ako magsasapar, pahinga lang po muna ako. No? Sabi nga lang, there is no rest day or night for those who will worship the beast and his image, for anyone who receive the mark of his name. Kapag nagpatatak ka ng 666, kapatid, diretso ka na sa hell. Diretso ka na sa hell. At walang rest day doon. Next slide. Hell is a place of extreme suffering. Revelation 20 verse 10. Ano sabi? And the devil who deceived them was thrown into the lake of fire and sulfur, where the beast and the false prophet were. They will torture day and night forever and ever. Hindi mo yan. Sino ang gusto na mga sa hell? Wala naman ang siguro, no? Pastor, ano po? Tanungin mo katabi mo. Kapigin mo na malakas. Sige mga kapatid. Gusto mo sa hell? Next slide. Now, mga kapatid, ang hell po sa Hebrew word ay Sheol. Means grave, refer as a place of death. Sa Hebrew po, ito po yung lugar ng mga patay. Kaya po nila nililibing. In New Testament, in Greek, it calls Hades. It is like a Sheol or a place of the dead. Same po yan. At meron din po, ang hell kasi isa siyang word, pero marami siyang Hebrew word at meron siyang Greek word. Ang Greek word po niya ay Tartaro. It is a prison cell of fallen angels. Hello? Isa po siyang prison. Ibig sabihin, isa siyang kulungan. Okay? Isa po siyang kulungan. Sabi po nga sa 2 Peter chapter 2 verse 4, For if God had not spared angels when they sinned, but threw them into the lowest hell, Tartaro, and imprisoned them in chains of the deepest darkness, holding them for judgment. Sino po ito? Tinutukoy po dito the fallen angel. Sila po yung mga nagrebelde sa Diyos noong panahon ni Lucifer. At naroon po sila. Ano po? Ngayon naroon po sila. Next, another is abusus, meaning bottomless pit. It is the prison for demons. Ano po? Next slide. Revelation 9:1, sabi niya,
When the fifth angel blew the trumpet, and I saw the star that fallen to earth from the sky, the star was given the key to shaft of the bottomless pit. Bottomless pit. Next slide. He opened the shaft of the bottomless pit, and smoke came out of the shaft like the smoke from the large furnace. The sun and the air were darkened with the smoke from the shaft. They had the angels of the bottomless pit. Ina niya? Yung mga demons, ruling over them as king. In the Hebrew is called Abaddon, and in Greek it is called Apollyon. Verse 20, chapter 20, verse 1 to 3. Then I saw an angel coming down from the heaven, holding the key of bottomless pit with a large chain in his hand. He captured the dragon and the ancient serpent. He also known as the devil and Satan. He tied him up for 1,000 years. He threw him into the bottomless pit and locked it, sealed it over him to keep him from deceiving the nation anymore, until the 1,000 year was over. After that, he must be set free for a while. Now, kailan po ito mangyayari? Pagkatapos po ng 7 years tribulation, bababa po si Jesus Christ dito, second coming ng Panginoon. Kukunin ng mga anghel si Satanas at dadalhin sa bottomless pit. Mag-i-stay po siya dyan ng 1,000 years. Now, bakit 1,000 years? Sabi ni Peter, one day is 1,000 years to God. Sige pa sa Bernard, importante po ito. Ang Bible po, ang ating date ay nahati po sa dalawa. Ulitin ko po. Ang date po natin ay nahati sa dalawa. AD at BC. Okay? Namatay po si Jesus Christ, nagsimula na po ang AD. Pero mula po sa creation, hanggang sa kamatayan ni Jesus Christ, ang tawag diyan, BC. Nung kay Jesus Christ naman po, papunta sa panahon natin, is AD. Na mula doon sa creation, hanggang sa kamatayan ni Jesus Christ, it is 4,000 years. Thank you, Pastor Bernard. Ang sabi ni Peter, 1,000 years in human is one day unto the Lord. Amen? Yes natin? Hello? Okay. So, kung 4,000 years yan, di 4 days lang yan. Amen po ba? Hello? Okay. Mula kay Jesus Christ, AD, hanggang 2025 AD, ilang years po yun? 2,000. So, 2,000 plus 4,000, ilan? 6,000. 6,000 is how many days unto the Lord? 6 days. Mayroong sabbatical year na rest day. Yung tinutukoy po dyan na 1,000 years ay one day unto the Lord. Mga kapatid, kung yan po ay 4,000 mula kay Abraham, ay mula kay Adan hanggang sa pagkamatay ni Jesus Christ ay 4,000, at yung kay Jesus Christ hanggang sa panahon natin is 2,000, meron na pong 6,000 years. Now, 6,000 years equal to 7th day at 6 days unto the Lord. Okay? Naintindihan niyo po si Pastor? Okay. Ibig sabihin, nasa huling araw na po tayo para umabot ang 7th day ng Panginoon. Hello? So, kaya po mga kapatid, napakalaga po ito. Kasi pagdating ni Satanas dito, pagdating ng second coming, kukunin Satanas, dadalhin siya doon, makakaroon ng peace sa buong mundo na si Jesus Christ ang magiging leader. Siya magiging presidente for 1,000 years.
Siya na po. Buong mundo ho yan. Ano ito malupit mga kapatid? Walang masama dyan. Walang kriminal na panahon yan. Pero after 1,000 years, now, tingin pa si Bernard. After 1,000 years, papagawa si Satan para for the last judgment. Mandadaya pa siya ng mga tao. Okay? Next slide. Next slide, kapatid. Case study, how cruel and devil is the bottomless. Gaano ba kasama ang bottomless pit? Tingin pa sa Bernard. Alam di ba mga kapatid, kahit ang demonyo ayaw pumunta sa impyerno? Hello? Alam mo ba na ang demonyo ayaw din pumunta sa impyerno? Tingnan niyo po ito. Luke chapter 8, verse 26 and 32. Ang haba mo niyan. Now, ang sabi nga naman ng Gihina, 12 times nag-appear po siya sa Bible. It is a place of eternal punishment referring to the Hinnon, southeast of Jerusalem. It is a place of dead bodies of human and animals, criminals in its places. Now, titingnan lang po natin sa Luke chapter 8, no? Sa Luke chapter 8 po, di ba sa Bernard? Sa Luke chapter 8, meron po pinalaya si Jesus Christ na isang tao possessed. Okay? At yung possessed na yun, ay, ang sabi kay Jesus Christ, Panginoon, anong narito ka? Anong gagawin niyo sa amin? Ang sabi ng demonyo, Panginoon, huwag mo kaming dalhin sa bottomless pit. Demonyo siya, pero ayaw sa bottomless pit. Bakit? Kasi panghihirapan din sila ng mga demonyo doon na mas malakas sa kanila. Okay? Next slide. Uli po natin mga kapatid ng ating pinag-uusapan. Who will go to hell? Sino po ang pupunta sa hell? Number 1, who live according to the flesh. Yung mga nabubuhay ayon sa kanyang gusto at kanyang laman. Ginawa natin ito. Look, Galatians chapter 5, verse 19 to 20. Now the actions of the flesh are obvious. Sexual immorality, impurity, promiscuity, idolatry, witchcraft, hatred, rivalry, jealousy, outbursts of anger, quarrels, conflict, faction, envy, murder, drunkenness, wild partying, and things like that. Ang sabi, I'm telling you now, as I have told you in the past, that people who practice such these things will not inherit the kingdom of God. Ano po, kung papasinin niyo po mga kapatid, yung gusto ng laman niya, yung hilig ng laman niya, in short, parang bisyo. Di ba? Parang bisyo. Eh naman ang bisyo eh. Amen? Next slide. Revelation 21 verse 8. Sabi niya, but people who are coward, unfaithful, detestable, murderers, sexual immoral, sorcerer, idolaters, all liars will find themselves in the lake that burns with fire and sulfur. This is the second death. Now, yung kayo sa akin mga kapatid. The word sorcerer dito ay hindi lang yung pangkukulam. Ang Greek word na ginagamit po dyan ay parmakia. Nang ibig sabihin, gumagamit po ng pharmacy o yung gamot sa panahon mo natin. Yung gumagawa ng potion. Yan. Kaya mga kapatid, yan yung mga hindi pupunta. Meron pa mga kapatid, isa pa po. Next slide. Those names that's not written in the book of life. Ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng langit. Tingnan natin, next slide. Anyone whose names was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Tanungin mo katabi mo, kapatid.
Nakasulat na ba ang pangalan mo? O nabubura na? Next, mga kapatid, wicked servant. Next time, matatapos na po si Pastor. Sabi ko naman Matthew chapter 24, verse 48 and 49. But if the wicked servant say to himself, my master has been delayed, and begins to beat his fellow servant and drink with the drunks. Next slide. That the servant master will come on a day when he does not expect him, and at an hour he doesn't know. Tingnan niyo po, pakibasa po na kulit pala. 1, 2, 3, go. Gnashing of teeth. Yung wicked servant. Kasi, ang tinutukoy naman sa Matthew chapter 24 is end times. Which is now, nasa end times na po tayo. Malayo pa darating si Lord. Magliwaliw mo na, sinasaktan yung kapatid, sinisiraan yung kapatid, sinisira yung kapwa, kapatid ayaw ng Diyos yun. Kaya sabi ganon, bigla darating sa verse 50, that the servant's master will come on a day he doesn't expect. Hindi darating si Jesus na hindi natin inaasahan. Nadatnang ka na nanakit, nadatnang ka ng laloko, nadatnang ka na nang-aapi ng kapwa mo. Ano sabi ni Jesus Christ, verse 51? Then his master will punish him severely and assign him in a place with hypocrites. Next slide. Lazy servant, Christian, who does not share the kingdom of God. Tamad na Kristiyano o servant na hindi nagsishare ng kingdom ng Panginoon. Tingnan mo natin. Matthew chapter 25 verse 26 and 28. Ang sabi po gano'n, matapos po ako. And his master answered him, you evil and lazy servant, so you knew that I harvested where I have been planted and gathered where I have been scattered and the seed. Then you should be invested my money with the bankers. Then I returned, and I would receive the money back with interest. Then the master said, take this talent from him and give him to the man who has 10 talents. Next slide. Sabi niya, because everyone with something will be given, but he will have more than enough. But from the person who has nothing, even what he has will be taken away from him. Tingnan niyo po ang sabi ha. Tingnan niyo po ang sabi. Throw this useless servant into the darkness outside. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Hindi kinatatamaran ang pagiging Kristiyano. Amen. May kausap si Pastor. Hindi kinatatamaran ang pagiging Kristiyano. Kaya kailangan mo mag-reach out and bring one. Reach one and bring one. Bakit po? Kasi mahalaga po yung kapatid. Yung pagiging masikasik mo sa gawain, yung pagiging masikasik mo na pag-i-invite to reach one and bring one to God, yan ay naka-record sa heaven. Next slide. Meron pong isang scientist, ang pangalan niya po ay si Dr. noong 1989, si Dr. Dmitry Azakov, isa siyang Russian, sabi niya, and a group of scientists who have been working in the borehole drilling a project in Siberia. When the drill reached 14.4 kilometers or 9 miles deep, the drill bit started rotating widely. Ibig sabihin, naguhukay po sila doon ng marami. Naguhukay po siya doon ng malalim sa lugar na iyon sapagkat po mga kapatid, para lang nag-experiment sila. At sa kanilang pag-experiment, mga minamahal, ay hindi ko alam kung ano po ang naano nila. Pero mga kapatid, pagdating po doon sa bottomless pit,
nakarinig sila ng sound of hell. 1989 po yan. No? So, pakinggan mo natin ano yung sound sa hell. Show and could not believe it when you talked about the sounds from hell tonight. My uncle had told me this story a couple of years ago, and I didn't believe him. Like one of your listeners who discounted the story as nothing more than just a religious newspaper fabricated account. The story about the digging of the hole and the hearing of the sounds from hell is very real. It did occur in Siberia. My uncle collected videos and audio tapes and so forth on the paranormal, supernatural. He passed away fairly recently, but he would have loved your show. He let me listen to one of the audio tapes that he had on the sounds from hell in Siberia, and I copied it. He received his copy from a friend who worked at the BBC. It took me a while to find it tonight, but attached is that sound from my uncle's tapes. It's not the greatest quality, but the sounds are there. I was very hesitant to send you this, as the sound bothers me to listen to. I'd suggest that if you do play it on the program, warn listeners in advance so they may have the option of turning the radio off for 30 seconds while it plays. It has always haunted me. To those who discounted the Siberia Sounds from Hell story, it is true, and I, for one, wish it wasn't. Rick, listening from Chicago. And so I submit now the cleaned, a better copy to you, and I warn you, what you are about to hear is very disturbing indeed. Now, mga kapatid, dyan po ay discovery lang nila Dimitri Asakov na meron talaga hell. Meron akong gustong i-distinguish no, yung part ng anong oras o yun, yung salitang Gaofan. Hanapin nyo po kung narinig yung Gaofan na Gaofan. Gusto ko marinig nyo yun, okay? Hanapin mo natin, okay? Okay na po ba yun? Okay. Now, yung Gaofan na yan, next slide. It is a Arabic word. Ang ibig sabihin, begging for forgiveness. Nung inaaral ko po siya, ni-research ko siya, may Saudi, siguro mga Arabians, dahil nga hindi sila naniwala kay Lord, sila ay nasa hell. Now, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, napakahalaga na maintindihan ho natin ito sapagkat kapag hindi ho natin naintindihan ito, hindi mo i-value ang pagiging Kristiyano. The objective of this, for you, number one, bantayan mo ang iyong Christian life. Amen? Number two, ang kahalagahan na mag-reach out, reach one and bring one back.
Kasi sila ay pupunta sa realidad ng impyerno. Lalo na ang mahal mo sa buhay. Pwedeng magulang mo, pwedeng kapatid mo, pwedeng kahit sino sa iyong pamilya. No? There is a place called hell na dapat mo itong bigyan ng halaga. Alam ko naman na ayaw mo mapunta sa impyerno. Amen? Amen po ba? At ayaw din natin na mapunta yung mahal natin sa impyerno. Amen? Siguro yung kagalit mo. Gusto mo yung kagalit mo, apunta sa impyerno. Yung umutang sa iyo, hindi nagbayad. Siguro. Di ba? Pero, the reality na bilang isang Christian, God is so loving to us. Ang Diyos ay mapagmahal sa atin. Mahaba yung kanyang pasensya sa atin. Mahaba yung kanyang pag-abot sa atin. Kaya dapat mo mga kapatid, maging seryoso tayo sa pagiging Kristiyano natin. Amen? Kailangan maging seryoso tayo sa pagiging Christian natin. Kung nahihirapan ka sa lupang ito, kapatid, mas mahirap sa impyerno. Kasi dito, lahat ng problema dito may katapusan eh. Amen? Nag-usap ko ba si Pastor? Lahat ng problema dito sa mundong ito, mayroong katapusan. Lahat ng hirap dito sa mundong ito ay may katapusan. Pero pag once na ikaw ay nasa hell na kapatid, wala na po yung katapusan. Final na yun. Today, nagwa-warning ang Diyos sa atin. Today, nagpapaalala ang Diyos sa atin. Una, magising ka sa katotohanan na may impyerno. Pangalawa, ang realidad na ang tao ay pupunta doon kapag wala si Kristo. Kaya kailangan natin lalong lumapit sa Diyos. Kailangan natin maging seryoso sa ating Panginoon. Amen? Kailangan natin, Lord, magiging seryoso kasi God is giving us chance sa iyo at sa mahal mo sa buhay na kasama mo pa ngayon. Ngayon, kung wala si Kristo sa kanila, do not expect na sa langit sila. Kaya kailangan nilang tanggapin si Jesus Christ. Kasi, not yung good works ang makakating sa langit. Kasi ang daming tao mabait. Hindi rin religion, sapagkat ang daming religion sa mundo. Kaya sinabi ni Jesus Christ, I am the way, I am the truth, then I am the life. Hindi niya sinabi na I am one of the many ways. No. He said, I am the way and the only way into heaven. Kailangan natin lahat ng Panginoon. Siya lang ang magliligtas sa atin sa impyerno. Sige, Pastor Bernard, hindi ka maliligtas ng pera mo. Hindi ka maliligtas ng good works mo. Hindi ka maliligtas ng religion mo. Naisip ko nga kasama ba yung pagiging madamot at kuripot dyan? Sabi mo sa ating kapatid, maging seryoso ka sa Kristiyanan mo. There is hell. There is hell. Huwag mong
isipin na, Lord, subukan ko muna. Pag namatay ako, pag napunta ko sa heaven, patutunayan ko na. No. Hindi ka maliligtas ng education natin sa hell. Hindi ka rin maliligtas ng pastor mo sa impyerno o ni pastora. Hindi, si Jesus lang ang magliligtas sa iyo. Si Jesus lang magliligtas sa asawa mo, sa anak mo, sa kamagulang mo, sa mga kapatid mo. Kaya kailangan you reach them and you bring them to Christ. There is hell, my friends. Ayaw ng Diyos na ikaw at buong pamilya mo mapunta sa impyerno. Happy family na sa hell tayo. Walang ganon, wala ka happy doon. Huwag kang mapagod magpaalala sa kanila patungkol kay Kristo. Huwag kang mapagod sa kanila kakapanalangin kahit na tinatanggihan kanila. Kahit na iniinsulto kanila. Kahit na iniiwan at iniiwasan ka, ikaw ang lumapit sa kanila kasi alam mo ang sagot sa impyerno. Alam mo sino magliligtas sa iyo sa impyerno. Alam mo sino magliligtas sa kanila sa impyerno. Ikaw nakakaalam yun. Kasi nasa iyo si Kristo eh. Maaati mo ba? Tingnan ba sa mga anghel, mga kapatid, nakita nyo? Yung Luke, na yung rich man, naalala niya si Lazarus. Ibig sabihin, yung memory niya, naaalala niya. Maaalala niya yung pangalan mo, nasa langit ka. Tapos siya nasa impyerno, maaalala niya yun. At sasabihin niya, Ara, ba't di mo sa akin sinabi na meron Jesus? Di mo ko winarningan na may hell. Bakit hindi mo sa akin sinabi? Kailan? Diyan yung nabiktima sa mundo kasi naksak na batay. Saan pupunta yan? Kung na-warningan nyo yan, sa langit yun eh. Pero hindi na-warningan patungkol sa iyo. Nasaan siya ngayon? My friends, yung love na tinanggap mo mula kay Jesus, yung forgiveness na tinanggap mo mula kay Jesus, it's about time to share the love of God to others. You reach one, and you bring one. Amen. Let's all set up. As we close, tayo po'y tumayo. Tayo po'y pumikit. Habang ikaw ay nakapikit na yung umagang ito. At kahit kayo nanunood ng FB Live na ito, kung ikaw ay hindi pa sigurado sa iyong patutunguhan after your death, pagkatapos ng iyong kamatayan, dalawang lugar lang ang pupuntahan mo o pupuntahan natin. Langit at ang impyerno. At kung hindi ka sigurado at hindi mo alam kung saan ka pupunta, nag-o-offer si Jesus sa iyo. Ang sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. John 3:16. At sinabi rin ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Walang ibang bagay ang magliligtas sa tao
Walang ibang daan patungo sa langit na para makaiwas ka sa impyerno. Kung hindi, si Jesus. At kung ikaw naman, ang iyong pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay sa langit, at nabubura ang pangalan mo sa aklat ng buhay sa langit, you have to God right now. Sabihin mo, Panginoong Hesus, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba. Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking nagawang kasalanan. Panginoon, inaamin ko po na makasalanan po ako at nagkakasala po ako araw-araw. Biyayaan niyo po ako, O Diyos, at iyong patawarin. Panginoon, linisin ko ninyo ang aking pangalan, ang aking puso, at isulat po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Upang sa ganon, Panginoon, ako po ay sure pupunta sa langit. Hindi dahil sa magiging mabait ko, hindi dahil sa pagiging mabuti ko, kung hindi sa awa at habag mo. Kaya po ako mamuligtas. Tingnan kita, O Diyos, sa aking buhay. Salamat po. Sa Panginoon. Ako na lang mag-pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong biyaya. Kami po, Diyos, ay lumalapit sa iyo. Ang dalangin namin, Panginoon, na kami po ay patuloy na mag-apoy sa iyo, to reach one and bring one to your kingdom. Ang aming mga kapatid, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga asawa, Panginoon, ang aming anak, Panginoon, ang aming mga pinsanin, kaibigan, barkada, best friend, Panginoon. Gamitin mo kami to reach one and bring one. Magdala kami ng kaluluwa sa kayo, Panginoon. Sapagkat mapupunta sila sa impyerno kapag wala ka sa kanilang buhay. Panginoon Diyos, maraming salamat. Salamat sa awa, salamat sa habag, salamat sa biyaya mo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Father, right now, in the mighty name of Jesus, Lord, I pray, Panginoon, na sila po iyong pag-apuyin, sila po iyong tulungan, sila po iyong gabayan. Ama, iginadalain ko rin po na pagalingin mo lahat ng may sakit karamdaman mula ulo ng pagan. Ipatong mo, Panginoon, na paghimala mong kamay, Ama, sa pangalan ni Jesus. At mga naaabot pa, Panginoon, ng epilep na ito, Panginoon, kung mayroong karamdaman man, iyo pong pagalingin sa pangalan ni Jesus. We rebuke any sickness and diseases in the mighty name of Jesus Christ. Let your healing flow now in Jesus' name. Lord, yun din po, Panginoon, Lord God. Lahat na may problema, Panginoon, kahit sa financial, Panginoon, I pray na kayo po magbigay ng solusyon, Panginoon, Lord God. In the mighty name of Jesus Christ, Panginoon. Ama, sa pangalan ni Jesus, patuloy kang gumalaw, Panginoon. Ipakita mo yung matinding kapangyarihan, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Lord, I pray, bigyan mo sila ng anointing to reach one and bring one sa iyong kaharian, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. At dalangin ko, Diyos, na patuloy kayong kumilos at gumabay, Panginoon. Pagpalain mo sila, Ama, sa lahat na kanilang gagawin. Patuloy kang maluwalhati at matakilaw, Diyos. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. And everybody says Amen. Amen. Parapalit natin, Lord. Sige po, baka po na po ang bawat isa. At
Ganda po natin ating offering. Muna po tayo ni Pastor Carl sa ating offering. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po'y nakatayo kasi yung asawa ko po ay nagagaling lang sa sakit. Nilalamunan niya po masakit. So, ayun. Brief background lang po kasi we've been praying for very short time lang nito. Meron kasi kaming 2 clients ng asawa ko. Yung isa is medyo matagal na namin wino-workout. Yung isa recently lang. And then sabi niya, pray lang tayo lang, bibigyan ni Lord. Ganyan kami. Pray lang kami ng pray. Tapos, it happened na, yung matagal na namin pinag-pray, hindi pa. Kasi kiniklaim namin na kiniklaim namin na bibigay din niya ni Lord. Pero yung pinag-pray namin in a month, less than a month actually, yun agad yung binigay ni Lord. Kaya sobrang nagpapasalamat kami kasi alam niyo yung bigla lang siya. Basta naniniwala lang tayo at nagiging tapat kay Lord, ibibigay niya talaga. So yun, thank you Lord sa blessing na yun. And thank you din Lord dahil pagaling na po yung gagagaling lang po namin sa sakit actually. Si CJ po, si Feliz may nagkaugod si Paul, pati po si Cal, hawa-hawa po. Pero praise the Lord kasi gaya nga nung prayer ni Pastor kanina, pinagaling na tayo ni Lord mula ulo hanggang talampakan at i-restore niya yung health natin. Yun lang po. And then, tuon lang po natin ang ating mga kamay sa ating ikapu. Lord Jesus, we thank you, Lord God, for this time we have gathered here. We thank you, Lord, na dinala mo kami dito ng safe. And we thank you, Lord, for your presence in our midst, Lord God. We lift up to you our tithes and offerings, Lord God. Lord, nawa Panginoon ay ibalik mo ito ng siksik, liglig at maapo, Lord God, sa lahat ng nagbigay at sa mga hindi nakapagbigay, Lord. We pray and we claim na ikaw mabibigay, Panginoon, sa kanila upang sila sa susunod ay makapagbigay din. At nawa, Panginoon, ang ikapong ito ay magamit, Panginoon, para sa ikalalawak pa ng iyong iglesia. Salamat, Lord, sa inyong laging paggabay, pag-iingat, pagmamahal sa amin, Lord. We thank you for your grace and for your mercy every day. This we pray in Jesus' name.
wala po mga lang. At ating ano po, iniikot po ngayon ay yung ating second offering ay para sa ating legends, para po sa ating expenses. At ipag-pray din po natin yung aming darating na mission sa Cagayan de Oro ngayong darating na July. At patuloy natin ipag-pray ang pag-provide ni Lord para sa church sa Mindoro na ikilos po ang Panginoon upang matugunan ang pangangailangan at may tayo po ang church sa Mindoro. At meron pa ba tayong announcement? Sige po, tayo po ay tatayo para po sa ating closing prayer. Hallelujah. Salamat po, Amang Diyos, sa paggabay patnubay mo sa amin. Salamat, Lord God, sa pagkilos mo at pagbigay ng maluwag na puso para sa aming mga offering. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga nagbigay. At pagpalain mo ang kanilang mga hanap buhay. Ganon din, Panginoon, ang kanilang mga pamilya. Na ilayo mo sila sa anumang kapahamakan at anumang mga kasakitan. Lord, patuloy po namin tinataas sa iyo ang bawat isa sa napakinggan po namin yung mensahe, Panginoon, na kami po ay bigyan niyo po, Panginoon, ng lakas ng loob na magpahayag ng iyong salita, Lord God. Dahil narinig namin sa umaga nito, Panginoon, na totoo mayroong hell. Dahil ang mga nag-excavate, Panginoon, na nag-experience, nag-experiment, Panginoon, na nag-drill sila sa lupa. Ito yung mga hindi nanampalataya sa iyo, hindi naniniwala, Panginoon, na mayroong impyerno. Ngunit dahil natuklasan nila, Panginoon, na mayroong palang mga tinig sa ilalim ng lupa at napatunayan nila na totoo nga mayroong impyerno. Kaya Lord God, sa umagang ito, alisin niyo po, Panginoon, sa isipan namin, Panginoon, ang mga bagay na makapaghadlang sa amin na upang humayo, upang mag-akay, Panginoon, ng mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo, upang hindi sila mapunta sa impyerno. Ganon din, Panginoon, mga mahal namin sa buhay. Dapat namin mapaalalahanan sila, Panginoon, dahil nais namin na sila rin ay maligtas, hindi sila mapunta sa kapahamakan na walang hanggan. Kaya Lord God, nais namin na ang mga mahal namin sa buhay, makasama namin sa buhay na walang hanggan, Panginoon, nakasama ka, na hindi kami maghihirap, hindi kami magdurusa. At doon, sinabi mo, Panginoon, wala nang problema, wala nang luha, dahil papahilin mo na ang lahat, Panginoon. Lord, tunay na po, Panginoon, na nampalataya kami. Salamat po, Panginoon, dahil pinala mo kami sa lugar na to kung saan nakilala ka namin, nanampalataya kami sa iyo, at nakita namin ang katotohanan na ikaw lamang ang daan, ang buhay at katotohanan. Kaya Lord God, salamat po, Panginoon, at salamat, Lord God, na pinagpapala mo ang lahat ng sumusunod sa iyo. Dahil iyon ang iyong pangako, Panginoon, na pagpapalain mo, Lord God. Hindi mo kami pahihirapan, Panginoon. At sunod-sunod na pagpapala ang dadaloy sa amin upang makita ng aming mga kapitbahay, ng aming mga kaibigan na hindi pa naniniwala sa iyo, na sila makita nila, Panginoon, na kami iyong iniingatan, kami iyong pinagpapala, Lord God, at lahat na meron sa buhay namin, Panginoon, ay galing sa iyo. Maging ito may mga pagsubok galing sa iyo, Lord God, upang tumibay kami
dumami sa aming pananampalataya. Salamat po, Panginoon. At sa umaga nito, Lord God, patuloy ka namin sa iyong Panginoon mo, pinapapurihan, Lord God, sa aming mga buhay. At ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi namin, Amen. Kamayan mo kami mo sa mo, Jesus loves you, sa doay. Welcome po natin sa Itete. Welcome po. Sige po, tayo po'y manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, patuloy niyo po kaming samahan, tulungan at ingatan. Dinidignan ako po, Diyos, na mag-expand po ang kingdom mo sa bawat isa. Mag-expand po ang influence at anointing mo sa kanilang buhay. Mag-expand po ang discipleship at evangelism sa kanilang buhay. Mag-expand po, Panginoon, ang kanilang business at finances, Panginoon. Lord, higit sa lahat, Panginoon, mag-expand ang glory mo sa aming buhay. Maraming salamat po, Ama. Ama, sa pangalan ni Jesus, dinidignan ako rin po na sila po'y iyong pagpalain at iyong ingatan. Sila po'y iyong subaybayan at iyong pong pagmasdan. Sila po'y iyong lingapin at bigyan ng kapayapaan, Ama. Sa pangalan ni Jesus, sumainyo ang dakilang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo at pagsama ng Banal na Espiritu. Lahat ay magsabi na, Amen.